Marami na namang nawawalang mga hayop, kinain na namang mga aswang. Hanapin natin ang aswang, tayo na! Ito ang KLTV, kwentong kababalaghan. Sa isang lugar ng probinsya, may nakatira roong isang matandang lalaki na kilala ng lahat bilang Manong Pedro. Mabait siya, tahimik at mag-isang namumuhay sa kanyang lumang bahay na gawa sa kahoy at nipa. Matagal nang nawala ang kanyang asawa, kaya madalas siyang nakikitang nakaupo sa harap ng kanyang bahay tuwing hapon. Tahimik na umiinom ng kape habang nakatanaw sa bukirin. Ang buhay niya ay simple at malungkot hanggang isang araw. May dumating na isang napakagandang babae sa baryo. Mahaba ang buhok nito, maputi ang balat at may mga matang parang may lihim na tinatago. Ang pangalan daw niya ay Elena. Nagtaka ang mga kapitbahay nang bigla na lamang tumira si Elena sa bahay ni Manong Pedro. "Manong, sino po yung babae?" tanong ng isang kapitbahay. Ngumiti si Manong Pedro. Si Elena. Siya raw ang mag-aalaga sa akin." Simula noon, naging magkasama na sila sa bahay. Ngunit napansin ng mga tao ang ilang kakaibang bagay. Hindi lumalabas si Elena na kapag umaga. Tuwing araw at sarado ang mga bintana ng bahay. Kapag gabi lamang siya nakikita. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang mawala ang mga manok sa baryo. May nakikitang balahibo sa paligid, ngunit walang katawan. Isang gabi, nagpasya ang isang binata na bantayan ang kanyang kulungan ng manok. Bandang ating gabi, may nakita siyang babaeng nakatayo sa tabi ng kulungan. Tahimik ito. Nang lumapit siya, biglang lumingon ng babae. Si Elena. Ngunit ang nakita niya ay ikinagulat niya. Humaba ang dila nito at ang mga mata ay tila nagliliwanag sa dilim. Napatras ang binata sa takot. Biglang tumalo ng babae at naglaho sa dilim ng gabi. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balita. Nagtipon ng mga tao sa baryo at nagpunta sa bahay ni Manong Pedro. "Manong, umalis na po kayo diyan. Hindi tao ang babaeng kasama ninyo." Ngunit hindi naniwala si Manong Pedro. "Hindi yan totoo. Mabait si Elena. Siya ang nag-aalaga sa akin." Biglang lumabas si Elena mula sa bahay. Ngumiti siya sa mga tao. Ngunit ang ngiting iyon ay may kakaibang lamig. Unti-unting nagsisilayas ang mga tao dahil sa takot. Isang gabi, malakas ang ulan at hangin. Tahimik ang baryo. Sa loob ng bahay, nakaupo si Manong Pedro habang kumakain. Lumapit si Elena sa kanya. "Manong, mahal mo ba ako?" tanong niya. "Oo naman," sagot ng matanda. Ngumiti si Elena. Ngunit unti-unti siyang nagbago ng anyo. Umaba ang kanyang mga kuko. Naging mapula ang kanyang mga mata. At ang kanyang bibig ay nagbukas ng napakalaki. Nanlaki ang mata ni Manong Pedro. Elena!" Ngunit uli na ang lahat. Kinabukasan, nagpunta ang mga kapitbahay sa bahay ni Manong Pedro. Tahimik ang paligid. Nagbukas tila ng pinto. Nakita nilang nakahandusay si Manong Pedro sa sahig. Wala na siyang buhay. At tulad ng ibang biktima sa baryo, wala rin dugo ang kanyang katawan. At si Elena, wala na. Akala ng lahat ay tuluyan na siyang nawala. Ngunit ang hindi nila alam, ang lihim sa kagubatan. Sa gitna ng makapal na kagubatan malapit sa baryo, may isang lumang kubo. Doon nakatira si Elena at may dala siyang isang lihim. Ilang buwan bago mamatay si Manong Pedro, napansin ng ilang kapitbahay na lumaki ang tiyan ni Elena. Ngunit dahil bihira itong lumabas ng bahay, hindi yung gaano na pag-usapan. Hanggang sa isang gabi, nang malakas na ulan, sa loob ng madilim na kubo, sa kagubatan, isang kakaibang sanggol ang ipinanganak. Ang sanggol ay hindi umiiyak tulad ng normal na bata. Sa halip, may maririnig na mahina ngunit nakakatakot ang tunog.
At nang mulat ang mata ng sanggol, pula ang mga mata nito. Ngumiti si Elena habang hawak ang bata. Anak, ikaw ang magiging pinakamalakas sa lahat. Lumipas ang ilang linggo, ang bata ay mabilis lumaki. Hindi tulad ng normal na sanggol. Sa loob lamang ng isang buwan, kaya nitong gumapang. At tuwing gabi, tila may kakaibang lakas ang bata. Isang gabi, gumapang ito palabas ng kubo. Tahimik, parang may hinahanap sa dilim. At sunod-sunod na misteryo. Sa baryo, nagsimula na namang mawala ang mga alagang hayop, mga manok, mga aso, at minsan pati kambing. Isang gabi, may isang mangingisda pauwi. Nang may nakita siyang maliit na nilalang sa gilid ng daan, akala niya ay bata. Ngunit nang lumapit siya, nakita niya ang pulang mata at matutulis ng ngipin nito. Napatras siya sa takot. Biglang tumalon ng bata sa dilim at nawala. Kinabukasan, nagtipon ng mga matatanda sa baryo. May isang matandang albularyo na nagsalita. Hindi pa tapos ang sumpa sa baryo. Ang aswang na babae, nagkanak, nanlamig ang lahat sa narinig. Ang anak ng aswang at tao ay mas mapanganib dahil may dugo ito ng tao, ngunit makapangyarihan na halimaw. Isang gabi, may nakitang babaeng naglalakas sa gitna ng daan ng baryo. May dala siyang bata, si Elena. Ang bata ay nakatingin sa mga bahay, parang may hinahanap. May mga kwento na hindi para manakot, kundi para magpaalala na may mga bagay sa mundong ito na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ito ang KLTV, Kwentong Kababalagaan.